Inilatag ng ilang senatorial candidate ang kanilang mga plataporma at advokasya sa kanilang pangangampanya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Narito ang aking unang balita. Sa isang rally sa San Carlos City, Pangasinan, sabi ni dating Senador Tito Soto isusulong niya ang 14th month pay at pagpuksa sa fake news. Sa UST, nagsalita si Attorney Angelo De Alban tungkol sa korupsyon at pag-amyenda sa Family Code. Sa proclamation rally sa Quezon City, dumalo si Revy D'Angelo na isinusulong ang just transition sa enerhiya. Sa Cavite, ipinagmalaki ni dating Senador Ping Lacson ang ginawa niyang batas para magilungsod ang Carmona. Kasama rin sa Sorteo Festival si Representative Camille Villar, dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at Senator Bong Revilla na nagpasalamat sa kanilang mainit na pagtanggap. Sa Davao Region naman, nag-ikot si Senator Lito Lapid. Sa Bulacan, sinabi ni Senator Amy Marcos na prioridad niya ang pagpasa ng batas para sa pantay-pantay na sahod ng mga manggagawa. Noong Biyernes na sa Baguio, si Ariel Querubin sinabing handa magsakripisyo para sa katotohanan. Naghayag naman ng suporta kay Pastor Apollo Kibuloy ang mga taga-suporta niya sa Canada at Japan. Nagsagawa ng karawan sa Bulacan, sina Danilo Ramos na nagsalita tungkol sa pakanan ng mga magsasaka at Jerome Adonis na isinusulong ang 1,200 pesos na family living wage. Sabi ni Senator Francis Tolentino sa Quezon City, pangarap niyang makapagtatag ng mga komunidad sa mga isla sa West Philippine Sea. Sa anniversary ng isang NGO, tinalakay ni Attorney Jimmy Bondoc presyo ng bigas. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbo senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News.